So we wanted to share our knowledge sa distribution. So even nung Saturday before that, I shared actually yung Taguig model. And that's the two things I want to talk to you about today. No? Yung one, yung distribution. Tanggalin natin mga technicalities. Sino at paano makuha po yung tulong ng gobyerno. Secondly po, yung pong communication. No? So distribution and communications. No? So sa distribution po muna, sinimplify po ni Secretary Abisado at Secretary Sani Dominguez po, no? If you have almost 25 million Filipino families or 24 million plus, no? The 6.6 million po dyan ay nasa formal sector. Ibig po sabihin yan yung may trabaho, nagbabayad po ng personal or business na income tax, may SSS po yan, may GSIS. So, unang-una po, you're not supposed to lay off people, no? So, may sweldo pa rin dapat and may mga savings din yan. So, iba ang programa sa kanila and we're working with the companies at papasok dyan mamaya yung economic stimulus plan para dyan. Pero paano po yung part po ng ekonomiya na either self-employed, walang trabaho, or no work, no pay, no? So, 18 million Filipinos dito po papasok. 18 million Filipino families po. 18 million Filipino families, no? So, sa 4.4 million families that napapaloob sa unconditional cash transfer, conditional cash transfer, wala pong problema kasi itatop up lang yan, no? O kumbaga sa cellphone, ilo-load lang. So, yung 5 to 8,000 pesos po, idadagdag sa present manner ng distribution dun sa 4.4 million families na under conditional cash transfer. So dun po sa 13.6 million na hindi under conditional cash transfer, maraming question dyan kung paano ipaabot sa kanila. So ang sinuggest po namin ay house to house, isa-isahin. Bakit po? Kasi traditionally, paano ba nag-ano ng relief? Bibigyan mo ng stub o ng papel, di ba? Na may number o may pangalan yung pamilya. And then, ipatatawag sa isang public place na gym at dun i-distribute, no? So, in the traditional way, unang-una, may malalaking crowd. And naka-community quarantine nga tayo eh. So, the less people na magkita-kita and kung pwede nga walang bagong tao pumasok sa mga barangay, the better for the health situation. So ibabalanse natin both the health situation and the challenges to keep us healthy by quarantine, and ibabalanse natin din yung economic relief na kailangan para may makain naman ang mga tao at may pambili ng gamot, no? So yung house to house model, meron kang representatives. Unang-una, may pulis na kasama kasi yan po ay pera. So, 100,000, milyon din po ang dala niyan. Okay. Secondly po, yung LGU. Kasi yan po ang magiging katuwang, maging DSWD, DOLE, o kung anuman mga sa gobyerno, yung LGU. When I say LGU, pwedeng the city, municipality, or the provincial government. So, third, yung barangay. So, although LGU din yung barangay, siya naman yung nandun sa lugar. Yung fourth representative na amin pong propose, yung pong either Homeowners Association or yung Urban Poor Association o kung sino man NGO mismo dun sa lugar, no? And fifth, kung gusto magpadala ng representative yung kongresista para ma-assure nga na bawat pamilya sa kanilang lugar ay nabibigyan, this way, walang mistrust with each other, no? So we want to address three things. Una, speed. Paano ba pinakamabilis na makakarating sa inyo ang resources? Number two, we want to address safety or health. What's the least contact possible para nga hindi magkahawaan or we don't introduce a new person into a quarantined area. And number three, how do we address mistrust? Yung pong merong hindi nabigyan o kaya akala ninakaw o kaya hindi sigurado dun sa amount, no? So although again, knowledge
dapat maipost kung paano to gagawin at kung magkano ibibigay per region. That will go into the communication. I'll focus muna sa distribution. So, dun sa team na sinabi ko, yung 5 yon, 5 tao lang yon. So, for example, no, Metro Manila, let's say Quezon City, Manila, San Juan, Taguig. So, let's say pera ng DSWD at 8,000 per family. So, kung sasabihin mo, let's say sa Taguig, there are 200,000 families, and of the 200,000 family, 150,000 yan ay part ng 18 million families. So, ang ibibigay sa amin ay 150,000 times 8,000, di ba, pesos. So, pag turnover niyan, isa lang ang magte-turnover sa City Hall, for example, no? Whether Quezon City yan, Davao City, whether it's the capital in the Cordilleras or it's in Baguio City. So, pagbigay sa inyo, ibibigay nyo yan dun sa rep ng barangay na taga LGU nyo, na taga ron sa barangay na yon. So, for example, ako, nasa barangay Bagong Bayan ako. So, meron rep ang city, may rep ang barangay, may rep yung urban core namin dito, may rep po ang kongresista, may rep po may police o militar na kasama. So, ang mangyayari yan po, bahay-bahay ibibigay. Ngayon po, para hindi na humawak ng papel o ballpen, kasi pwede din mag-survive ang virus, no, ang COVID-19 sa ilan mga surface. Ang recommendation namin, cellphone na lang ang pang-COA. So, each house na bibigyan, kukunan na lang na inaabot at nandun yung bahay, di ba? May geotagging din naman po ang mga cellphone ngayon. So, what we're proposing is bigyan nyo ng personal protective equipment yung 5 representative, from gloves, alcohol, mask, pero bibigyan din ng cellphone na which is capable of that geotagging. So, bawat bahay kukunan, no? So, in this manner kasi, pag house to house, less ang chance na may makaligtaan. So, may mga ibang nagtanong, di ba, na halimbawa, katulad sa Pasig, nagbigay ng 3,000 per public utility vehicle or yung, let's say, tricycle drivers. And dito sa Taguig po, I think we're going to give 4,000 pesos. Ang sa akin po, di bali na madoble yung aid sa iba. Kasi kulang pa rin naman to sa kanilang kinikita kung normal ang buhay nila, di ba? At usually, malalaki ang pamilya ng mga to, no? So, we will not, intentionally na yung iba doble yung binigyan, yung iba triple. Hindi po, ang sinasabi ko lang po, in times of national emergency, kailangan yung house to house lahat mabigyan. Ngayon, kung may butas, for example, or may gap, no? Let's say yung senior citizens or PWD, or po yung mga may diabetes, heart disease, cancer, they need more resources. Bakit? They can get out of the house less eh. They're more in quarantine dahil more susceptible sila na mahawa sa COVID-19, at kung makuha yung COVID-19, mas malala yung epekto sa kanila. So, magkakaroon talaga ng ilang tao that will have to have more resources than others, no? So, this is a simple way, magpo-post kami kung hindi today o tomorrow ng infographics kung paano pwede i-distribute. Ito ay sa highly urbanized muna. Sinabi nga po ni Deputy Speaker El Rey Villafuerte na sa ibang mga lugar around the Philippines, sa ibang mga probinsya, lalo dun sa mga farming or rural communities, hiwalay-hiwalay yung mga bahay, no? But so far kasi, we're really still discouraging yung model na sila ipapatawag mo, yung beneficiary sa isang gym, because kahit sabihin mo social distancing, may interaction pa rin eh. Unlike pag binahay-bahay mo talaga, what we have to provide is transpo, food, and personal protective equipment and cellphone dun sa nagdi-deliver. Less people, will enter yung communities, and tuturuan naman po yung mga iikot ng how to be very careful para nga, 'di ba, ina-alcohol yung they wash their hands, alcohol, yung how to use the mask and everything, no? So as far as the distribution system is concerned po, this can be done very quickly. Ang DBM po naglabas na ng procurement guidelines during time of emergency. I was told by Congresswoman Lani kanina, naglabas na rin ang COA.
And kailangan lang nating konting open-mindedness, no? Kahapon kausap ko yung director ng NCR, DSWD, yun din ang sinabi ko na in normal times, pwede nyong insist, ang pwede lang mag-pack, empleyado nyo. In normal times, pwede nyo insist, kailangan untrack lang ninyo. Pero now na national emergency, pag sinabi ng LGU, kami na magpapak. Pag sinabi po ng LGU, may truck naman kami, papadala, hindi natin pwedeng gutumin ang tao no? So we're hoping everyone will adjust. And of course, we're thanking Secretary Rolly Bautista for being very open-minded. Kailangan lang talaga bumaba all the way down.